The ultimate news and music radio. Sa ato ini Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa Eugene FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'king nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos,
Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo at sa himig po na inyong napapakinggan ay muling sumasaimpapawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. At sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, kami po ang inyong lingkod na makakasama sa umagang ito sa pagtatalakay ng mga salita ng ating Panginoon. Ako po pala si Brother Raymar at kasama ko po si Brother Angelo at si Brother Limuel para po sa ating Bible reading. At binabati po namin kayo mga kapatid na isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa inyo. Praise the Lord at good morning po sa lahat ng mga kapatid natin na patuloy na sumusubaybay sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Good morning po sa lahat ng mga radio listeners sa mga oras na ito, saan man po kayo dako naroroon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong patuloy na pakikinig at maging sa ating mga Facebook live viewers. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunood at pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. Pagbati din po sa mga kapatiran sa tatlong congregation ng Bulan sa Iquirino Church, mga kapatid natin sa Iquirino Church sa Magsaysay at Bulan at sa Santa Remedios Church. Di man namin kayo maisa-isa mga kapatid, ngunit alam ng Diyos ang inyong mga puso, lalo na sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita at sa pagsubaybay sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos mga kapatid, kahapon sa katagumpayan ng Street Crusade sa Barangay Nasuhi dito po sa lugar, bayan ng Bulan. Salamat sa Panginoon, meron pong mga tahanan na nagbukas ng kanilang mga puso para po tanggapin ang salita ng ating Panginoon. So may mga nabuksan po na mga newly opened Bible study sa lugar po ng Barangay Nasuhi. Napakaganda po ng pagkilos ng ating Panginoon kahapon. So salamat sa Diyos sa pangunguna ni Brother Jerry Boy Mostoles. Praise God at talagang masasabing matagumpay dahil yon sa biyaya at pagkilos ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At batiin din po natin mga kapatid ang lahat ng mga viewers natin sa Facebook Live. Pero bago po yun, batiin ko muna ang ating pastor at ang kanyang family ng isang mapagpalang umaga. Good morning po at ingatan po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong biyahe ngayon papuntang Albay at patuloy kayong gabayan ng ating Panginoon. Praise the Lord at batiin natin mga kapatid ang mga viewers natin sa Facebook. Good morning po Sister Divine Espela Guyal. Salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Helen Detera, good morning po. God bless. Thank you for watching. Sister Marilyn Wagas Ayok, salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Margie Guetan Isiha at sa whole family kay Brother Jaime Isiha at sa Soledad family, good morning po sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa inyo pong walang sawang pagsubaybay at panonood sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. At good morning din kay Sister Helen Hailo. Praise the Lord. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganun din kay Sister Laura Gumban at sa buong family. God bless po. Patuloy po kayong patnubayan ng ating Panginoon. At ganoon din sa ating pastor sa UPC Matnog, Pastor Alfred Generalo na ngayon ay nanonood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at bigyan po kayo ng ating Panginoon ng safe travel na kayo makarating ng maayos at ligtas sa inyo pong pupuntahan. Purihin ang pangalan nating Panginoon. Ganoon din kay Sister Lita Sultan. Good morning po. Sister Merlit Pedrola at kay Sister Nancy Rosario Estayo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganoon din po kay Sister Eleanor Hiyocado. Maraming salamat po sa inyong panahon at oras na inilaan upang sumubaybay sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Praise the Lord. Praise the Lord. At sa hindi po pagtatagal mga kapatid, tayo po ay dumako na sa pinakamahalagang bahagi. Yun po ay ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon, sapagkat ang oras po natin mga kapatid ay tumatakbo
So, simulan po natin mga kapatid sa pamamagitan ng pananalangin sa ating Panginoon upang hingin natin ang patnubay at gabay ng Diyos sa ating mga buhay sa pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating Panginoon. Praise the Lord, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Hesukristo, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa mga oras ito, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong patnubay at gabay sa aming mga buhay, Panginoon, sa pagtatalakay ng iyong mga banal na salita sa umagang ito. Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, hallelujah, ang iyong proper guidance sa amin, Panginoon, to lead us, O Lord, hallelujah, na i-address, Panginoon, ang bawat listeners at mga live viewers ngayon, Panginoon, sa kanilang mga cellphone at sa kanilang radio, Panginoon. Katagpuin mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan espiritual sa mga oras ito. Panginoon, ilid mo po kami, Panginoon, sa mensahe na naayon sa iyong kalooban sa umagang ito, sapagkat wala kaming magagawa sa aming mga ganang sarili kung sa aming sarili lamang kami aasa. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na ibukas mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, na nakikinig ngayon, O God. Hallelujah. At ikaw po ay malayang kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, mangusap ka, magpala ka, Panginoon, at i-encourage mo po, Panginoon, ang bawat isa na makakapakinig ng banal na salita na lumapit sa iyo at ipaglingkod ang kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan at gabayan, Panginoon. Ititiwala namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah, ang aming buhay at ang katagumpayan ng pagtatalakay ng iyong banal na salita sa umagang ito. Purihin ka po, Panginoon, sambahin ka, luwalhatiin ka sa tanging dakilang pangalan mo lamang po, Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At kung kayo po ay merong mga Biblia, mga kapatid, maaari nyo po kaming sabayan sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. So tayo po, mga kapatid, ay magsipagbukas sa aklat po ng Galatia chapter 1 verse 8 hanggang 9. Mga kapatid, ganito po ang ating mababasa. Galatia 1:8. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa inyong tinanggap na, ay matakwil. Praise the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga banal na salita. At sa umagang ito, mga kapatid, ang title po ng ating pag-aralan, Mag-ingat sa ibang ibanghelyo. Praise the Lord. So, sa talata po nating nabasa, sinabi ni Apostol Pablo, datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa ipinangaral namin sa inyo ay matakwil. At inulit pa ito, mga kapatid, ni Apostol Pablo sa verse 9. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Praise the Lord. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Praise the Lord. So, isang background lang po, mga kapatid, sa Book of Galatia. So, sumulat po si Apostol Pablo sa aklat ng Galatia dahil po, praise the Lord, praise God. So si Apostol Pablo po ay sumulat sa aklat ng Galatia dahil sa panahon na po yon ay nagkaroon po ng pagdidiba-debate sa church. Kumbaga yung hidwang pananampalataya, mga kapatid. Praise God. Kung mababasa po natin sa Acts chapter 15, so nagkaroon po ng unang debate sa church sa pagitan ng mga mananampalataya. Kasi sa panahon po nila Apostol Pablo, sa panahon ng mga apostol, kumbaga meron pong mga converts into Christianity sa pananampalataya sa ating Panginoon, na kung saan sila po ay mga purong Hudyo
at sila po ay napaka-dedicated sa kanilang relihiyon. Praise the Lord. Although sila po ay na-convert sa pananampalataya sa ating Panginoon, but still, dala-dala pa rin po nila yung aral mula sa kanilang relihiyon. Yung mga tradisyonal na aral, mga kapatid. Praise the Lord. Kung kaya naman, sumulat si Apostol Pablo sa Galacia sapagkat sila po ay nagkakalat sa panahon na yon. Pilit nilang ini-insist yung mga natutunan nilang aral mula sa kanilang relihiyon. Praise God. Na kung saan ang Panginoon naman nung panahon na yon ay nagbigay ng bagong tipan upang sundin ng mga tao. Pero ang problema, yung mga dati nilang aral ay pilit nilang idinadagdag sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Kung kaya nagkaroon ng pagtatalo-talo at dahil sa ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay kumbaga ito ay isang matibay na tipan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sa biyaya ng Panginoon na ipanalo nila Apostol Pablo yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Yun nga lang yung problema, yung mga natalong mga believers na convert, na kumbaga mga purong Hudyo na napaka-dedicated sa kanilang relihiyon, dahil sa hindi nila matanggap yung kanilang pagkatalo, praise God, kumbaga dahil sa hindi sila makamove on, nagpapatuloy sila sa pagkakalat ng kanilang mga aral. Kung kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8, datapwat kahimat kami. So ito yung binigay na warning ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, sa mga believers sa panahon na yon, na datapwat kahimat kami o isang anghel man na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa ipinangaral na namin sa inyo ay kinakailangang itakwil. Praise God. Dahil kung ano yung ibinigay lamang ng ating Panginoong Hesukristo na aral, yun lang dapat ang dapat na masunod. So hindi na dapat pwedeng dagdagan at hindi na dapat pwedeng bawasan. So ganun din mga kapatid sa panahon natin ngayon. Maraming nagkalat na iba't ibang mga aral, may mga maling aral na ipinapangaral na makikita natin sa mga social media, sa Facebook, sa YouTube, mga kapatid, na kung saan nagdudulot ng kalituhan sa maraming mga tao na hindi na nila malaman kung ano ba yung katotohanan at sino ba ang nagsasabi ng totoo at sino ba ang nagsasabi ng mali. Praise the Lord. So, sa panahon natin ngayon mga kapatid, marami ang mga nangangaral ng ebanghelyo na minsan dinadagdagan nila. Meron din naman na binabawasan nila mga kapatid. Kumbaga hindi nila ipinapangaral ang buong katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Praise the Lord. So, si Apostol Pablo mga kapatid ay malinaw na nagbigay sa atin ng warning na huwag nating tatanggapin na kung ano lang yung ipinangaral ng mga apostol sa atin, yun lang dapat yung ating dapat natandaan at susundin. Dahil ang mga apostol po, sila po yung binilina ng ating Panginoon bago po siya umakyat sa langit. Mga kapatid, sa mga apostol ibinilin ang dakilang utos at ang mga palatuntunan ng Diyos na kung saan sila yung kakasangkapanin ng Panginoon upang ipahayag sa atin, ibahagi sa atin yung tinanggap nila mula sa ating Panginoon. So marami ngayon mga kapatid kumakalat na mga maling turo katulad na lamang ng modern gospel ngayon mga kapatid, yung mga prosperity gospel, motivation at yung mga motivational preachers na kung saan yung pinangangaral nila is more on about love at kalimitan hindi nila ibinibigay yung talagang nilalaman ng Biblia. Sa kadahilanan ayaw nila ng merong matisod na tao dahil sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon, lalo na kung ito ay patungkol sa mga kasalanan. So dinadivert nila yung message into blessings, mga kapatid. So ito po yung napakadelikado na kung saan hindi na natin mapapakinggan yung purong aral ng Biblia patungkol sa pagsaway ng mga kasalanan, kung ano yung mga dapat na susundin ng tao. Kumbaga nababawasan yung credibility ng Bible at yung nangyayari puro love na lang yung ipinapangaral nila. So wala na doon yung pinaka-content talaga ng Bible at wala na yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya naman maraming mga relihiyon ngayon ang nagsisilitaw na kung saan inaangkin nila na sila ay Christian pero hindi mo naman makita sa kanilang sarili ang bunga ng kanilang pagiging mananampalataya. So meron pong kumbaga merong ibinigay ang Panginoon na palatandaan sa mga tao o kaya kumbaga pagbabasihan mga kapatid na kung saan makikilala natin
yung mga totoong mananampalataya. Praise God. Kaya nga pinapaiwas tayo ni Apostol Pablo at gusto ng Panginoon din na tayo ay maging wise lalo na sa pili at pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Praise God. So, ang salita ng Diyos mga kapatid, kinakailangan maipangaral ito sa lahat ng mga tao. Pero meron din dapat tayong tandaan na hindi lahat ng napapakinggan nating aral ay kinakailangan nating i-absorb kasi may mga pangangaral na lihis sa ipinapangaral ng Biblia. Praise the Lord. So iniiwasan nila mga kapatid yung mga bagay na makakasakit sa puso ng tao. Praise the Lord. So meron nga akong nakausap na tao, sabi niya, ang pagsasadyos naman daw ay para sa lahat. So hindi mo naman kailangan na gugulin ang iyong sarili sa pagiging makadiyos. Sapat na daw yung nananalangin ka and at the same time enjoy mo yung sarili mo sa bagay na makamundo kasi ang Diyos naman daw ay pag-ibig at hindi naman daw masamang uminom. Ito yung kalimitan na katwiran ng mga manginginom ng alak mga kapatid na kung saan pilit nilang pinatatanggap sa ating Panginoon na okay lang yung pag-inom ng alak, yung paglalasing. Pero mababasa natin mga kapatid in the book of 1 Corinthians na ang paglalasing mga kapatid ay hindi kalooban ng ating Panginoon. Sa katunayan, ang pag-inom at labis sa paglalasing mga kapatid ay isa sa mga isinabi ni Apostol Pablo na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na tayo ay merong knowledge pagdating sa salita ng ating Panginoon. At mapalad ang mga taong nakikinig, praise the Lord, ng salita ng ating Panginoon dahil dun sila tuturuan ng ating Panginoon kung paano dapat ang tamang pamumuhay at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord. So 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4, pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Amen. Praise the Lord. So sabi ni Apostol Pablo, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Praise God. So marami ngayon mga kapatid ang kumbaga kapag patungkol sa salita ng Diyos, marami yung ayaw makinig. So totoo naman yung sinasabi ng Biblia na darating yung panahon na yung mga tao parang maiirita sila pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Lalo na kapag yung ipinapangaral mo na salita ng Diyos ay may kasamang saway, mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, yung saway ay kinakasangkapan ng Diyos para paalalahanan tayo, mga kapatid, sa ating mga maling ginagawa upang tayo ay ituwid ng ating Panginoon. Dahil kung hindi tayo makakapakinig mga kapatid ng saway mula sa Biblia, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng realization sa ating mga sarili na mali pala yung ginagawa natin. Kaya nga mga kapatid, ang salita ng Diyos, in other terms, ginamit din po ito bilang isang salamin ng ating buhay, na kung saan dito natin titignan kung ano ba yung uri ng pamumuhay meron tayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Praise the Lord. Dahil kung wala ang banal na kasulatan mga kapatid, hindi natin makikita ang ating sarili kung tayo ba ay ayos sa harapan ng Diyos o hindi. Mga kapatid, kaya nga mahalaga ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon para po tayo ay merong matutunan na kung saan sa buhay na ito, praise the Lord, kinakailangan natin na maglingkod sa ating Panginoon. Dahil tayo po mga kapatid ay kumbaga pag wala po tayo sa paanan ng ating Panginoon, meron po tayong kakahantungan, mga kapatid. At nakasulat po sa Biblia na ang lahat ng mga hindi magsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang bahagi nila doon po sa walang hanggang kaparusahan. Praise God. Kaya nga ipinapangaral ang Ebanghelyo for the purpose na maraming tao ang magkaroon ng pananampalataya sa kanilang mga puso at magbalik loob sa ating Panginoon. Pero ang pangangaral po ng salita ng Panginoon, hindi naman po ito sa pilitan.
Praise the Lord. So sabi nga sa Ezekiel, ipangaral mo lang ang salita ng Diyos, bahala na yung taong makikinig kung tatanggapin niya ba ito o hindi. Basta ang importante, ang trabaho ng mga ngaral, maipangaral niya kung ano yung ibinigay na mensahe ng ating Panginoon. At Diyos naman ang bahalang humukom sa tao pagdating ng araw ng paghuhukom, mga kapatid. So yung mahalaga, nakapakinig tayo ng mga banal na salita ng ating Panginoon, and it's up to us, mga kapatid, kung paano tayo magre-response sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alam natin na, mga kapatid, na kapag tayo ay nasa Diyos, meron tayong assurance na tayo ay merong kaligtasan. Praise God. At alam din natin, mga kapatid, sa ating mga sarili, na kapag tayo ay wala sa Diyos, wala rin tayong tatamuhing kaligtasan, mga kapatid. Kumbaga, kung nais natin magkaroon ng totoong kaligtasan at kapayapaan, kinakailangan natin lumapit sa Diyos. Pero kung i-ignore natin ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan sa ating mga buhay, kung paiirali natin ang ating pagiging mga pilosopo, so wala po itong patutunguhan, mga kapatid. Tandaan natin na ang ating mga sariling katwiran, hindi po ito magliligtas sa atin. At sa katunayan, mga kapatid, sabi ng Biblia sa Old Testament, ang katwiran ng tao, sabi ng Panginoon, ay isang maruming basahan sa kanyang paningin. So ang gusto ng Diyos, ang katwiran natin, isang tabi natin at i-adapt natin kung ano yung katwiran ng Diyos, mga kapatid. Praise God, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Although ang tao ay nagkasala, pero ang Diyos may inihandang paraan upang i-restore ang tao. At sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon, ito yung ginawang paraan ng Panginoon upang tayo ay makapanumbalik muli sa Kanya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan sa Old Testament, sinabi ng Panginoon na wala naman talagang sino man tao ay nakasunod sa kautusan. Praise God. At yun yung naging problema ng mga mananampalataya sa panahon ng mga apostol, na sila ay nakabase pa rin sa kautusan, na kung saan pilit nilang pinatatanggap sa mga hintil yung kanilang mga aral. At sa Galatia nga, mga kapatid, mababasa natin sa chapter 2 or chapter 3 na merong mga purong Hudyo na na-convert sa Christianity, na kung saan sabi ni Apostol Pablo, sinisikap ninyong mamuhay ang mga hintil na katulad sa ating mga Hudyo, pero kayo mismo hindi kayo nakikitaan ng tamang pamumuhay bilang Hudyo. So papaano ninyo sila maaakay sa paniniwalang Hudyo kung kayo rin lang naman ang tumitisod sa kanila? So ganon din, mga kapatid, sa ating buhay. Upang tayo po ay maging pagpapala sa ating mga inaakay, praise the Lord, kung meron man po tayong inaakay, so kinakailangan po natin, mga kapatid, na magliwanag, ipamuhay natin ang salita ng ating Panginoon. Or else, mga kapatid, kung hindi natin ito ipapamuhay, masasabing tayo lang ay merong Christian entitled, pero pagdating sa lifestyle, mga kapatid, malayo. Praise the Lord. So magiging katuya-tuya tayo sa mata ng mga unbelievers. So kinakailangan nating manindigan pagdating sa tinanggap nating aral sa ating Panginoon, upang mapatunayan natin at mapatunayan ng tao na tayo ay totoong naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. So marami ngayon, mga kapatid, yung mga nagtuturo ng ebanghelyo na kung saan binabawasan nila yung credibility ng Bible, mga kapatid. Praise God. Merong nangangaral na hindi na daw kailangan yung outward holiness sa buhay ng tao, dahil ang Diyos naman daw ay tumitingin sa puso ng tao, hindi na sa panlabas. So okay lang kahit magsuot ka ng maiksi kung ikaw ay babae, okay lang na magsuot ka ng mga spaghetti, as long as nagsasadyos ka naman, tinatanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo sa iyong buong puso, okay na daw yun, mga kapatid. Mayroon pang ang iba na nagsabi na kapag daw bibili ka ng saging, hindi naman daw yung balat yung kakainin mo, kundi yung loob. Yung loob lang naman daw yung mapakinabangan sa saging. So yung sagot naman natin doon, mga kapatid, hindi lang naman yung laman ng saging yung mahalaga, kundi pati din yung balat, mga kapatid. Kasi kung tayo bibili ng prutas, halimbawa yung saging, hindi ka naman bibili ng saging na bulok yung labas, bulok yung balat. Siyempre pipili ka ng yung sariwa at maganda yung outside appearance. Ganon din sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag nating bigyan ng sariling pangangatwiran yung pagdating sa pamumuhay ng may kabanalan, kasi ang pamumuhay ng may kabanalan, kung ano yung nasa loob mo, kung ano yung nasa puso mo, yun yung nakikita sa panlabas, mga kapatid. At yun yung buong pagsunod, tamang pagsunod sa katwiran ng Diyos. Hindi yung kumbaga part lang ng
Part lang ng gospel yung susundin mo. Part lang ng utos ng ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid na partial obedience is still sin. Mga kapatid, kasalanan pa rin yun kung hindi ka susunod ng tama sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. At sabi ni Apostol Pablo, ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga. So marami ngayon mga Christian na gusto nila yung mga mabubuti lang at magaganda sa kanilang tainga pakinggan. Yung kanilang, kumbaga, ang gusto lang nilang pakinggan, yung mga pumapabor sa kanilang kagustuhan, mga kapatid. Pero pagdating sa mga pagsaway sa kasalanan, hindi na nila ito mga kapatid pinakikinggan. Nagkakaroon na sila ng katinang tainga tulad sa sinabi ni Apostol Pablo. Praise the Lord. So, dati meron akong nakausap na isang, sinasabi niyang isa rin siyang Christian. So, dati siyang one God believer. Lumipat po siya sa ibang church na kung saan mas mababa yung standard pagdating sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So, minsan na-interview ko siya one time. Sabi niya, yung mahirap lang naman kasi sa inyo, masyadong mahigpit kayo pagdating sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung sinabi ko naman sa kanya, ang tanong ba, yung itinuturo ba ng church labas ba sa isinasabi ng Bible? Sabi niya hindi. Nakasulat naman sa Biblia. Yun nga lang, hindi ko kayang sumunod. Kasi parang nahihirapan ako sumunod. So kaya ang ginawa ko, lumipat ako ng ibang church na kung saan okay lang kahit magsuot ka ng maiksi, okay lang na kumbaga, okay lang sa lahat ng bagay. Praise the Lord. Every time na merong okasyon ang mundo, so pwede silang sumabay. So walang ipinagbabawal sa kanila. Pwede silang mag-inom ng alak, mga kapatid, na kung saan pinagbabawal ito ng Biblia at mahigpit na pinagbabawal ng ating Panginoon. Pero dahil sa kanilang kagustuhan, gusto nilang masunod yung kanilang mga sariling desire, mga kapatid, lumipat sila. Lumipat siya ng ibang denomination. Pero ang conclusion lang naman mga kapatid, hindi niya kayang sumunod. Praise the Lord. Dahil ang totoong mananampalataya at totoong umiibig sa Diyos mga kapatid, gaano man kahirap ang ipinapagawa ng Diyos, susundin niya ang ating Panginoon. Praise the Lord. At wala siyang lalaktawan na utos ng ating Panginoon. Praise the Lord. Dahil hindi naman tayo mga kapatid yung kumbaga, hindi naman natin talaga kayang masunod ang kalooban ng ating Panginoon kung hindi tayo tutulungan ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi dapat tayo umasa sa ating mga sarili. Kung gusto nating sumunod sa Diyos, kung nahihirapan tayo, ipag-pray natin sa ating Panginoon. Huwag nating gawa ng paraan sa sarili nating kumbaga, huwag tayong kumilos na gawa ng ating sariling kagustuhan lang mga kapatid. Kumbaga, umasa tayo sa ating Panginoon dahil tayong mga tao, masyado tayong limited. May mga portion sa buhay natin na hindi talaga natin kayang gawin. Pero kapag kasama natin ang ating Panginoon, nothing shall be impossible. Kaya na kailangan lang natin itiwala sa Panginoon yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. At ang ating Panginoon naman, praise the Lord, as long as nagtitiwala ka sa Kanya at as long as na umaasa ka sa Kanya, tutulungan ka ng ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Matthew chapter 7 verse 20, pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia. Matthew 7:20. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Praise the Lord. So, sabi ng ating Panginoon in Matthew chapter 7 verse 20, kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. So, ito yung isang paraan ay binigay ng ating Panginoon para suriin natin yung mga taong nagdadala ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Papaano natin sila mga kapatid makikilala? Sabi ng Panginoon, makikilala natin sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Praise the Lord. So, merong mga Kristiyano na umaangkin na sila ay na kay Kristo, nangangaral din ng salita ng Diyos, at minsan ang pangangaral natin ng salita ng Diyos ay pinabubulaanan nila. Mga kapatid, na meron daw tayong ipinapangaral na ebanghelyo na kung saan hindi naman daw applicable sa panahon natin ngayon. May mga verses sa Biblia na hindi na daw applicable sa atin ngayon. Kumbaga sa panahon lang daw ng mga apostol. Praise God. So marami silang against sa ating mga aral. Pero kung susuriin mo naman ang Biblia, applicable sa ating panahon. Halimbawa na lang, yung sinasabi nila na ang kapuspusan ng banal na espiritu ay hindi na daw applicable hanggang sa panahon natin ngayon. Sabi nila, sa panahon lang daw yun ng mga apostol. Pero kung babasahin mo naman ang Joel chapter 2 verse 28,
yung prophecy patungkol sa pagbuhos ng banal na espiritu, sinabi ni Propeta Joel na ang espiritu ng ating Panginoon ay ibubuhos sa lahat ng laman. So kung sinasabing sa lahat ng laman, hanggang sa panahon natin ngayon, applicable pa rin yun mga kapatid. Kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay laman, kasama ka sa pinangakuan ng ating Panginoon. Mga kapatid, dahil ang Panginoon hindi naman siya nagtatangi ng tao. Lahat ng tao tinatanggap ng ating Panginoon as long as willing kang magpakumbaba at magpasakop sa kanyang kalooban. Pero pagka ikaw naman ay hindi willing na magpakumbaba sa ating Panginoon at pilit mong ini-insist ang iyong self-righteousness, so walang panahon sa iyo ang Diyos. Hindi interesado ang Diyos sa mga tao na ayaw magpasakop sa Kanya. Kaya nga yung mga aral na katulad nito mga kapatid, ito yung mga aral na kung saan maraming tao yung umaayaw kasi marami daw requirements pagdating sa pagsasadyos, lalo na sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Masyado daw mahigpit. Pero tandaan natin mga kapatid na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ay pumasok sa makipot na pintuan mga kapatid. Bakit mga kapatid? Praise God, sapagkat sa pagpasok sa makipot na pintuan, marami pong kinakailangan talagang bitawan tayo sa ating mga sarili. Hindi natin pwedeng dalhin sa langit yung ating mga sariling pangangatwiran, yung ating mga kasalanan. Kaya nga dito pa lang sa lupa, pinoproseso na tayo ng ating Panginoon. Nililinis niya na tayo mga kapatid upang dumating yung panahon na tayo ay maging karapat-dapat at walang kapintasan sa kanyang harapan. So yun yung purpose mga kapatid, yung bakit tayo tinuturuan ng salita ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos natin banal. Hindi naman pwede mga kapatid na ang Diyos natin banal tapos papasok tayo sa langit makasalanan. Dahil sinasabi ng iba, ang Diyos daw ay pag-ibig. Kahit ano naman daw ang estado ng buhay mo, kay makasalanan ka o hindi, tatanggapin ka naman daw ng ating Panginoon. At wala naman daw kinalaman ang gender ng tao. Kung ikaw ay lalaki, babae, kung ikaw ay bakla o tomboy, as long as tumatawag ka sa Panginoon, tatanggapin ka ng Panginoon. So may point naman mga kapatid, tatanggapin ka ng Panginoon kung magpapasakop ka sa ating Panginoon. At hayaan mo ang Diyos na baguhin ka. Pero kung ikaw ang magbabago sa palatuntunan ng Diyos, hindi yun i-consider ng Diyos mga kapatid. Dahil ang gusto ng Diyos, ang tao ay sumunod sa Kanya. Hindi yung tao yung magpapasunod sa salita ng Diyos. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So sa pamamagitan ng kanilang bunga, makikilala ninyo sila. Mga kapatid, so yung mga nagpapakilalang mga lingkod ng Diyos, pwede natin silang i-cross-examine mga kapatid. Pwede natin makita. Pwede natin, kumbaga, pag-aralan ang kanilang buhay kung sila ba talaga ay sumusunod sa ating Panginoon. So sabi nga ng Bible, kumbaga subukin natin sila. Praise God. Kung talaga bang sila ay sa Diyos. Mga kapatid, sapagkat makikita mo naman yung bunga ng kanilang pagsasadyos. Mga kapatid, hindi pwedeng ikaw ay nagsasabing relihiyoso at ikaw ay makadiyos and at the same time maya-maya lang yung mura mo. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay makadiyos and at the same time maya-maya lang yung inom mo ng alak. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay makadiyos and at the same time, mga kapatid, wala kang respeto sa iyong magulang. Mga kapatid, at hindi mo rin masasabi na ikaw ay nagsasadyos kung lahat ng uri ng pagkakasala ay ginagawa mo. At hindi mo lang ginagawa, ini-enjoy mo pa. So ang salita ng ating Panginoon ay nagpapaalala sa atin mga kapatid patungkol sa ating mga estado sa buhay. Kung ano ba ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay mahalaga sa buhay ng tao. Dahil dito po iminumulat ang tao sa katotohanan na kung saan tayo po mga kapatid ay once nang nalihis sa kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos sa panahon natin ngayon na tayo ay manumbalik sa Kanya. Sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, mga kapatid, redeeming the time because the days are evil. Habang may pagkakataon, habang may panahon, manumbalik na tayo sa ating Panginoon. Huwag na natin hintayin yung panahon na tayo ay manghina, mga kapatid, tayo ay magkasakit bago pa natin ma-realize na kailangan natin ang Diyos sa ating mga buhay. So habang may pagkakataon, meron tayong lakas mga kapatid, ibigay na natin sa ating Panginoon. Sabi nga ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes, alalahanin mo ang may likha sa iyo sa karawan ng iyong kabataan. Mga kapatid, hindi sa panahon na tayo ay mahina na at hindi na natin kayang ibigay ang the best natin para sa ating Panginoon. So ngayon ang panahon na tayo ay mayroong panglakas upang ibigay natin ang the best na paglilingkod para sa ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon mga kapatid. Praise the Lord. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 22 to 24, pakinggan natin mga kapatid. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod,
kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at ang mga kahalayan nito. Praise the Lord. So, sabi ni Apostol Pablo, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako na sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Praise the Lord. So, paalala sa atin ni Apostol Pablo na tayo na umaangkin na mga Kristiyano, kinakailangan meron tayong ganitong bunga, mga kapatid, upang mapatunayan na tayo ay na kay Kristo. Hindi naman pwede na tayo ay na kay Kristo pero masama pa rin ang ugali natin, mga kapatid. Wala pa rin tayong bunga ng Espiritu. Praise God. So tandaan natin, mga kapatid, na hindi tayo ang nagbibigay ng bunga kundi ang ating Panginoon. Once na tinanggap mo si Kristo ng buong puso sa buhay mo, praise the Lord, at once na tinanggap mong Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng ating Panginoon ang siyang magbabago sa atin, mga kapatid. At kapag tayo ay tumanggap na ng Espiritu ng ating Panginoon, kinakailangan, mga kapatid, na tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Lumalakad tayo sa kanyang katwiran. Mga kapatid, huwag tayong maging masamang ihemplo sa mga tao na kung saan naturingan tayong mga Kristiyano, pero ang pamumuhay natin ay lihis sa ipinapangaral natin na ayon sa kalooban ng Diyos. So mahalagang palagi nating ripasuhin ang ating mga sarili. Every time na tayo ay gumigising sa umaga, nakikisalamuha sa iba't ibang uri ng tao, mga kapatid, napakahalaga na palagi nating dala ang identity natin saan man tayo pumaroon. At sabi ng Panginoon, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Na palagi tayong maging liwanag sa mga tao dahil tayo po yung asin sa sanlibutan ito. Na kung saan tayo po yung kinakasangkapan ng ating Panginoon upang sa pamamagitan natin maluwalhati ang Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga lifestyle, mga kapatid, at pamumuhay. Praise God. Tandaan natin, mga kapatid, na ang mga tao, hindi mo sila madadala sa dami ng alam mong verse sa Bible. Kundi, tinitignan ng tao kung paano tayo mamuhay at paano natin ipamuhay ang salita ng Diyos. Kaya kinakailangan natin mag-ingat, mga kapatid, sa ating pamumuhay. Sumunod lang tayo ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag natin pairalin, mga kapatid, yung ating mga self-righteousness dahil nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Praise the Lord. So ito na ang panahon para ibigay natin yung tamang pagsunod para sa ating Panginoon. So kung nahihirapan tayong sumunod, as I said before, mga kapatid, pwede nating ipanalangin sa ating Panginoon na tayo ay tulungan ng Diyos upang masunod natin ang kanyang kalooban. Mga kapatid, wag lang tayo umasa sa sarili natin na kaya natin magbago gamit ng sarili nating kakayanan at talento. So, wag tayong maging self-righteous, mga kapatid. Dahil maging ako, nasubukan ko na yun, mga kapatid, pero talagang hindi umepekto sa buhay ko, mga kapatid. As long as na hindi ang Diyos ang kumilos sa ating mga buhay, so wala talagang magiging mabuting resulta. Praise the Lord. So kinakailangan natin magpasakop lang sa kalooban ng ating Panginoon. At palagi nating tandaan, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay nakadisenyo upang tayo ay baguhin, hindi upang tayo ang magbago sa salita ng Diyos. Mga kapatid, yes, marahil masakit ang katotohanan, pero sabi ng Panginoon, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Kaysa naman hindi natin ipangaral ang katotohanan, mga kapatid, pero ang dulot naman nito, tayo ay mapapahamak. Di bali ng ipangaral mo ang katotohanan kung ang dulo naman nito ay kaligtasan. Sabi nga ng Biblia, open rebuke is better than secret love, mga kapatid. So, di bali nang masaktang ka sa pangangaral ng salita ng Diyos, basta maituwid ka sa iyong mga pagkakamali. Kaysa naman pabayaan ka lang, o pabayaan tayo, mga kapatid, ng ating Panginoon, na kung saan darating yung point, pag dumating tayo sa appointed time natin na bawian tayo ng ating buhay, na hindi tayo nakasunod sa ating Panginoon, so tayo din, mga kapatid, ang malulugi. Mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos, kahit na hindi tayo maglingkod sa Kanya, mananatili siyang Diyos. At ang paglilingkod sa Diyos, hindi naman Diyos ang makikinabang nito, mga kapatid, kundi tayo din naman, mga kapatid.
Praise God. Tandaan natin na tayo ay kinahabagan lang ng ating Panginoon at hindi natin kailangan magpa-importante sa Diyos. Kung meron tayong lakas, meron tayong panahon, ibigay na natin sa ating Panginoon habang meron pang pagkakataon, habang meron pang panahon, at habang may ibinibigay pa sa ating buhay ang ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon at tayo po ay dumating na sa takdang oras ng ating pagtatapos. Mga kapatid, nawa kayo po ay napagpala ng salita ng ating Panginoon at tayo po ay na-remind, mga kapatid, ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. So tayo po mga kapatid ay manalangin sa ating Panginoon sa ating pagtatapos. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa natapos sa pagtatalakay ng iyong banal na salita. Maraming salamat po sa iyong guidance sa aming buhay Panginoon. Hallelujah. Na tunay na kung wala ka o Diyos ay hindi namin magagawa Panginoon ang mga ganitong bagay. Lord, dalangin namin Panginoon sa mga oras na ito Panginoon. Tulungan mo po Panginoon ang bawat listeners Panginoon sa kanilang mga radio Panginoon, sa bawat nanonood sa live sa Facebook na masunod nila Panginoon ang iyong kalooban. Hallelujah. Tulungan mo kami Panginoon maging wise Panginoon. Hallelujah na maipaunawa sa amin Panginoon ng tama ang ayon sa iyong kalooban Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami Panginoon na huwag malihis Panginoon sa katotohanan na ipinapangaral ng iyong banal na salita. Salamat o Diyos, patuloy mo rin po pagpalain Panginoon. Hallelujah. Ang istasyon na ito na patuloy mo kinakasangkapan Panginoon sa paghahayag ng iyong banal na salita. At ganoon din po Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga radio listeners, FB Live viewers Panginoon sa mga oras na ito at katagpuin mo po sila Panginoon sa kanilang mga pangangailangan spiritually, physically at ganoon din Panginoon financially. At sa mga nakikinig ngayon na may taglay na karamdaman Panginoon, dalangin po namin Panginoon ang kompletong kagalingan ay ipagkaloob mo po sa kanilang mga buhay Panginoon. Maraming salamat po Diyos at patuloy mo silang i-guide Panginoon, hallelujah, patungo sa iyo o God sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita at ang aming napakinggan sa umagang ito Panginoon, hallelujah, ay aming kumbaga mapagbulay-bulayan o Diyos at tumimo sa aming mga puso. Salamat o Diyos sa iyong lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging dakilang pangalan mo lamang po Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord at batiin po natin muli ang ating mga viewers live sa Facebook at ating pasalamatan. Praise the Lord. Sister Eleanor Hiyocado, God bless po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Brother Bernardo Matilde Leda Sidugin, God bless po. Thank you for watching. Sister Bella Marie, God bless po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din kay Sister Rebecca Montemor, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Lynn Mera Peruelo, God bless po. Sister Beth Angeles, God bless po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kay Ma'am Jo Buen, diyan po sa barangay, diyan po sa lugar ng Tula-Tula, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At Pastor Joel Tinoco, God bless po. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang pagsuporta sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ganun din sa ating kapatid, muli, si Sister Eleanor Hiyocado, God bless po at maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Sa muli po, sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, kami po ang inyong lingkod na nakasama sa umagang ito. Ako po si Brother Raymar, kasama ko po si Brother Limuel at si Brother Angelo para po sa ating Bible reading. At muli po nating tandaan mga kapatid, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay, pinatawad at pinagumong tunay. Tanging